nangyayari, kung bakit nga sinasabi ko na tayo naging biktima ng pagdikipit. At lahat naman po yan na nagsimula sa kanilang kagustuhan talaga na sirain ang ating Presidente Duterte. No? At kung maalala nyo, yung kauna-unahang araw ng hearing ng Quadcom, nagsimula nga sila dito sa Pogo at sa illegal drugs. At ang panimula nila, lahat daw ng mga kriminalidad na nangyari sa mga Pogo ay responsibilidad ni Tatay Digong dahil siya ang nagbigay ng mga lisensya para mag-operate ang Pogo. Pero katotohanan po, panahon pa ni Cory Aquino, nandyan na po yung mga Pogo na yan, dyan sa mga economic zones. No? Pero wala pong kita ang gobyerno at wala rin regulasyon ng gobyerno. So matapos ang napakatagal na panahon, minabuti na ni Tatay Digong na i-regulate na yung mga Pogo na yan kasi para unang-una, kahit papano kumita ang gobyerno at pangalawa dahil nais niya magkaroon ng regulasyon. Ang pangunahing konsiderasyon ng Pangulo doon huwag magamit ang mga Pogo sa mga pamamaraan na lalaganap ang sugal sa Pilipinas. So yun ang siniguro ni Tatay Digong na unang-una kung talagang sila ay magbo-broadcast ng mga online casino, ito ay nakatutok lamang sa international na merkado at hindi sa domestic merkado. Kaya nga po ngayon, ako'y natatawa sa pagiging hipokrito ng gobyernong ito kasi samantalang sinisisi nila si Tatay Digong doon sa Pogo na ang sugal ay nasa China, ngayon naman po lantaran naman pala ang online gambling dito sa Pilipinas. No? At ngayon nga po nagkakaroon daw sila ng crackdown kuning-kuning no? Sa mga online gambling, pero katunayan na yan, sila naman po ang nakikinabang at ang nagsimula nitong sistema ng online gambling. At least masasabi natin noong panahon ni Tatay Digong, yung mga Pogos, ang online gambling po sa China, wala po yun sa Pilipinos. Kaya nga po kinakailangan talaga magkaroon ng mga Chinese workers dito kasi yung mga pasugalan nila ay Chinese lahat at hindi makakasapi ang mga Pilipino. No? So at least malinaw po yan na hindi po pwede isisi kita Tatay Digong ng online gambling at yung Pogo nga po, wala pong sugal na nangyari dyan sa Pilipinas, ang sugal po ay nasa China at ito po ay nagsimula na bago pa maging presidente si Tatay Digong. Anyway, nabanggit ko lang po yan kasi kaya naman po nagsimula ang investigasyon ng Quad Committee sa Pogo dahil na nais nilang idikit kay Tatay Digong yung mga torture, yung mga human trafficking na di umano ay nangyayari sa mga premises ng Pogo. At dahil hindi nila mapruebahan na talagang si Tatay Digong ay involved sa Pogo, ako ang pinuruhan dahil nga po nagkataon na nung ako'y abogado na at wala na sa gobyerno, sinamahan ko nga itong si Cassie Ong, no, na isang opisyalis ng Whirlwind Corporation na kliyente ko sa isang ejectment case para mag-renegotiate ng yung pagbabayad sa PAGCOR ng kanilang umuupa sa premises nila. Bakit ginawa ni Cassie Ong yun? Obviously po, no, kasi kapag nawala ng lisensya yung umuupa sa kanila, wala na rin silang kita bilang lessor. No? At saka yung mga panahon na yun po, sila rin po ay parang ahente ng Pogo Company kasi yung Pogo Company puro in-chip po yan, puro Chinese. No? At kinakailangan idaan sa mga Pilipino lahat ng kanilang mga pangangailangan, pati na yung relasyon nila sa PAGCOR na siyang nag-regulate nga ng business ng Pogo. Pero anyway, sinasabi ko lang po yan kasi nga binalikan ko yung bakit ako ginigipit. No? At yung paggipit sa akin ay isang pamamaraan para idikit din kay Tatay Digong mga Pogo. Kasi sinasabi nga nila si Ari Roque, dating spokesperson, malapit na tagapagtanggol sa mga Duterte, involved sa mga Pogos. Paano naman ako ma-involve sa Pogos? Abogado lang po sa ejectment case, isang kumpanya na nagpaupa sa Pogo. Sinasabi nila na meron daw isang papel na ako daw ay legal. Well, ano ba naman ibig sabihin ng papel nyo? Kahit sino naman po pwede gumawa ng papel, walang ibig sabihin yan. No? At syempre, lininaw naman ng aking dating staff na talaga naman pong siya ay nag-aaral dyan sa Clark. At nung nakita niya si Cassie Ong na nakakilala na rin niya dahil kliyente ko naman si Cassie Ong talaga, nag-offer naman si Cassie Ong, pwede ka naman tumira doon dahil hindi nga po ginagamit yung premises nila na malawakan dahil konti na nga lang po yung mga nag-engage sa business doon sa pinapaupahan nilang lugar dahil nga po patapos ng lisensya. Pero ang panahon na tinulungan ko po sila, legal po yung Pogo na yon dahil may lisensya at legal pa po sa Pilipinas yung mga Pogo ng mga panahon na yon, so wala pong illegal na undertaking. Well, syempre po, ang sinasabi ko doon sa aking petition, yun nga po, no, yung pagdiin sa akin na ako daw ay Pogo protector, ako daw po ay nag-aabogado sa mga Pogo, ay prueba na ang Tatay Digong ay invoke sa Pogo. Napakalayo naman po niyan. Kung tatanungin niyo si Tatay Digong, in fact, tinanong ko siya, wala ka namang problema dyan. Bakit? Krimen ba para ikaw ay mag-practice na iyong profesyon na bilang abogado? Siyempre, ikaw ay magre-represent ng mga kliyente at sisiguruduhin mo talaga na sila ay
nag-ooperate sang-ayon sa batas. Kaya nga sila nagbabayad ng abogado, no? Magbabayad pa sila ng abogado para turuan sila paano gumawa ng mga illegal na bagay. Hindi lang kailangan ng bayad dyan, no? Kung sila gagawa ng legal na bagay, kumukuha ng abogado para masiguro nga na legal ang operasyon ng kanilang kumpanya. Eh, dyan naman po nagsimula talaga yung pagigipit sa akin, no? At syempre, nagsimula yan sa Pogo nung wala silang nakuha sa mga investigasyon sa Kamara at sa Senado, yung si Risa Ontiveros, na kapag siya'y nababarako ay nagagalit at sinang-ayuna naman yung Senator Gatchalian na yon, na akala ko naman talaga mas maraming sense kaysa doon sa pinakita niya, no? Kung pwede ba yun ang gusto niya wag ko daw pipigilin si Risa Ontiveros para nagsasalita. Napapansin niyo ba si Risa Ontiveros? Pag yan nagsalita, kahit anong gawin mo, hindi siya titigil. Dakdak lang siya ng dakdak dahil ang gusto niya, siya lang ang marinig ng taong bayan. Walang ibang karapatan ng taong bayan na madinig ang kanilang punto de vista. Basta yung punto de vista lang niya. Tapos ngayon nga, lumalabas dito sa testimonya ng isang whistleblower na siya pala ay guilty ng tanim, ebidensya, tanim, testigo. Anyway, pag-usapan po natin ngayon, no? Hindi na po yung tungkol sa pagigipit sa akin, alam niyo na po yan, no? At napakadaling pruwebahan naman yan. Ang pag-usapan natin, abay, ang naging reaksyon ng Malacanang na di umano, samantalang si Presidente Duterte daw ay busy-busy sa pagtatrabaho, si VP Sara daw ay, ayan, biyahe ng biyahe. Well, una-una, ano bang hinahanap yung trabaho kay VP Sara? Ang VP po, ang Vice President, ayon sa saligang batas natin, ang siyang nakatalaga na susunod na Presidente kung kahit anong dahilan ay mawala ang Presidente. The Vice President actually is a spare tire. Hindi ko nga alam kung bakit ang mga tao ay gustong tumakbo ng Vice President. Siguro, kung malapit ang relasyon ng tumatakbong Presidente at Vice President, merong pangako na kapag nanalong Presidente at ang Vice President together, itatalagang bilang kalihim ang Vice President. Kapag natalagang kalihim ang Vice President, natural, meron siyang trabaho. Yung trabaho ng line agency na kanyang pamumunuan, gaya ng DepEd, nung si VP Sara ay kalihim din ng DepEd, no? Pero alam naman natin, hindi tumagal ang alyansa ng Marcos at Robredo at hindi naman po pwedeng manatili ka sa gabinete na hindi ka sumusuporta sa Presidente. Yun ang pagkakamali ni VP Leni. Kasi binigyan siya at tinanggap niya ang isang posisyon bilang isang miyembro ng gabinete, bilang housing czar, pero ayaw pala niya na makiisa kay Presidente Duterte. At ang dahilan kung bakit siya naman ay tinanggal ay dahil siya pa ay nagwawakwak kay Presidente Duterte sa international forum, no? At hindi naman dapat yan dahil ang gabinete ay isang alter ego ng Presidente. So tama po si VP Sara na siya'y bumitiw sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Education nung malinaw na ayaw niya maging alter ego ng Presidente. So, dahil hindi nga siya miyembro ng gabinete ng Marcos administration, natural, ang tanging trabaho niya is to become a spare tire. Pero hindi naman po nag-aaksaya ng panahon si VP Sara. Inisa-isa po niya doon sa question ng ewan ko ba kung sino yun, hindi naman po regular reporter yun, hindi ko po alam kung ano talaga ang trabaho niya. At sarcastic yung pagkakatanong niya na hindi raw siya nagtatrabaho si VP Sara, no? At gala lang ng gala. Well, dinitali po ni Presidente, ni Vice President kung ano yung mga proyekto ng kanyang opisina, bagamat napakalaki talaga ng tilapyas ng Kamara de Representante sa budget ng Vice President, no? Yung kanyang mga programa sa edukasyon, yung kanyang programa sa kalikasan, yung kanyang programa sa microfinance, yung sa disaster operations, yung libreng sakay program ng kanyang opisina, yung feeding program na abay nagresulta na sa mga obese na mga kabataan, no? Nantakin niyo yan. Gusto lang niya makatulong sa mga nagugutom na kabataan, abay tumataba naman ang mga kabataan. Well, sabi nga niya, hindi dapat tumaba ang mga kabataan, gaya ko, no? Pero at least, no, kaysa nagugutom, nagkakaroon ng mga matatabang mga bata, no? At saka syempre, yung ginagawa niyang programa na ini-explain sa taong bayan kung bakit mali ang pakikidnap sa isang dating presidente na isang Pilipino at pagdadala sa ICC na isang dayuhang hukuman gayong gumagana naman ng mga hukuman sa Pilipinas. Sa tingin ko, yan po yung napaka-importanting trabaho ng Vice President dahil yan po ay serbisyo sa lahat ng Pilipino. Hindi lang po si Tatay Digong ang naapektuhan nung siya ay linabag ang kanyang karapatan at kinidnap papuntang The Hague, no? Talagang lahat po ng Pilipino may pakialam sa nangyari kay Tatay Digong dahil lahat tayo ay naninirahan sa isang independyente at malayang bansa na hindi dapat ng mga dayuhan ang nagliliti sa mga kaso na di umano ay nangyari sa Pilipinas. Alam nyo, ulitin ko po ang jurisdiction o yung
karapatan ng ang mga Pilipinong hukuman na litisin ang lahat ng kaso na nangyari sa Pilipinas, hindi lang po yan nakasaad sa ating saligang batas, no? Dahil nakasaad doon na judicial power shall be vested only in one Supreme Court and all other courts created by law. Kung hindi, yan po ay dahil sa anyo ng pagiging isang soberenyang bansa. Siloso po ang pagiging soberenya ng ating bansang Pilipinas at lahat ng bansa sa daigdig. Hindi po sineshare ang kanilang soberenya or ang kanilang jurisdiction unless merong taharang pagpayag sa pamamagitan ng tratado. Yung pagpayag natin ay napasuna dahil tayo bumitiw na sa Rome Statute ng ICC. So talagang wala na pong dahilan para litisin ng mga dayuhan si Tatay Digong. At siyempre, yung mga pag-uusap niya sa mga different Philippine communities para pasalamatan ng suporta kay Tatay Digong at yung panawagan sa mga ibang bansa na dapat igalang ang karapatang pantao ni Tatay Digong at ang soberenya ng Pilipinas, yan po ay talagang trabaho ng lahat ng Pilipino, kasama na po ng Vice-Presidente. So hindi po tama yung sinasabi ni Ante Claire. Wala raw ginagawa si Madam Vice President. Bakit? Ano bang ginagawa ng Presidente? Di ba sa panahon ni Presidente ngayon, ang Pilipinas nagiging isang napakalaking lawa, bagamat pinagyayabang ang 5,500 na flood control projects, di ba? O ano pa, ang Pilipinas kinikilala na pinaka-delikadong lugar para sa turismo sa buong daigdig. O yan ba ang resulta ng Presidente na nagtatrabaho? O di ba? Ang Pilipinas naunahan na ng Vietnam bilang ikalimang pinakamalakas na ekonomiya sa Southeast Asia, pang-anim na lang tayo. O yan ba'y pruweba na nagtatrabaho ang Presidente ng Pilipinas at pati sa turismo? Naunahon na tayo ng Cambodia. Ano ba yan? Sos Mariosep, Laos and East Timor na lang at saka Myanmar ang hindi pa nauna sa atin pagdating sa turismo. Yan ba ang pruweba na nagkakaroon tayo ng Presidente na nagtatrabaho? Di ba? Hindi po. Ano ba yan? At siyempre pagdating sa kaligtasan, hindi lang tayo pinakadelikado pagdating sa turismo sa buong daigdig. Siyempre, ang ating mga komunidad ngayon, bumalik ang kriminalidad, bumalik ang droga. Yan bang sinasabi natin na nagtatrabahong Presidente? Mga magpapapicture-picture siya sa palengke. Bakit? Bumababa ang presyo ng bilihin nung siya nagpapicture-picture sa palengke? Di ba wala namang epekto yun? Mataas pa rin ang presyo ng bilihin? At kung ano ng mga hanap buhay, di umanong ginagawa niya. Paano gagawa siya ng kung ano nung hanap buhay? Wala naman siyang college degree. Hindi ko nga alam kung high school man lang natapos niya Pero sigurado ako wala siyang college degree. Kaya tigil na yung mga pa-picture-picture na wala namang kabuluhan dahil alam natin wala siyang profesyon, wala siyang trabaho na magagawa dahil wala nga siyang college degree. Ayun. Sabihin nyo nga sa akin, anong pagtatrabaho ang ginagawa ni BBM? Yung mga pa-picture-picture ba yan? Yan ba talaga ang trabaho ng isang Presidente? Hindi po. Ang trabaho ng Presidente, magbigay solusyon sa problema ng bayan. Pero ang Presidente Marcos Jr., siya ang problema ng bayan. Dahil hanggang ngayon, hindi niya pinasisinungalingan yung paratang na drug addict siya. Paano niya ngayon hahabulin ang mga drug lords, ang mga drug pushers, at ang mga drug addicts? Siya mismo, ayaw niyang pasinungalingan yung mga paratang sa kanya na siyang numero unong cocaine user ng Pilipinas. Yan ba pagtatrabaho ng Pilipinas? Maya naman kayo dyan. Ano ba yan? Nakakakilabot naman kayo. Pero in any case, ang sinasabi ko naman, the messenger is only as good as the sender. At kung palpak talaga yung principal mo, yung Presidente, palpak ang kahit anong lalabas sa mga messengers o mga communicators on behalf of the President.